natin kung dyan sa Caloocan may pila na rin ng mga kababayan natin bagamat isang oras pa. Bago magbukas po ang mga voting precincts sa Caloocan, abala na mga teacher na magsisilbi sa mga polling centers. Nakabantay dyan sa Caloocan ang aming kasamang si Mean Los Baños. Mean, kumusta naman dyan sa iyong kinaroroonan? Yes, Erwin, dito nga sa Caloocan, alam mo, hindi lang mga botante ang excited, maging itong mga itinuturing nga nating bayani ng eleksyon, itong mga guro, excited talaga. Alam mo, maaga pa, actually madilim pa. Around 3 a.m., may mga nakita na tayong teachers dyan sa mga polling centers, kanya-kanya silang hatak ng mga PCOS machine, kanya-kanyang hila ng mga ballot boxes at paglalagay ng mga voters list. Dahil alam mo, yung iba sa kanila, Erwin, hindi na raw nakatulog. Yung iba naman, hanggang panaginip, dala daw nila yung senaryo ng botohan. Kasi kinakabahan daw sila dahil ayaw nilang magkamali at ayaw nilang mabutasan dito sa pagdating ng halalan na ito. Yung iba daw kasi mga poll watchers, kinukutya sila kapag mabagal yung proseso. Kaya gusto raw talaga nila na maging pulido yung kanila maging performance dito. Alam mo, excited sila kahit na alam nila na ang aga-aga nilang pumasok at madaling araw na rin, bukas sila makakauwi. Alam mo, yung iba ng mga nakausap natin, more than 20 years na talaga sila mga teachers, pero talagang hanggang ngayon hindi raw nawawala yung kanilang excitement tuwing magkakaroon ng eleksyon. Sa mga oras na ito, wala pa naman tayo nakakitang mga pumipilang mga botante, pero may mga nakasalubong na tayong maagang at handang-handa nang pumunta sa mga polling centers. Erwin, dito sa Caloocan, maulan, makulimlim, hindi natin alam kung maapektuhan yan yung dami ng darating na mga botante sa mga polling centers. Lalo't sabi nyo nga, ilang minuto na lang mag-uumpisa na itong botohan. Erwin. So, Mean, ibig sabihin ito, handang-handa na, walang inaasahang mga problema dyan. Kung meron man, ay naka-ready na yung mga teachers dyan, yung mga election officers dyan, para tumugon sa anumang problema. On that part, Erwin, yung pagiging handa, nakita natin yung ilang mga eskwelahan dito talagang handa na. Maaga pa yung mga teachers, talagang kanya-kanya na silang bit-bit ng mga PCOS machines at ballot boxes. Pero, alam mo naman, historically, medyo magulo talaga yung election dito sa Caloocan. Yun daw yung medyo kinakakaba nila na sana naman daw, easy lang. Huwag masyadong mainit ang ulo ng mga supporters at ng mga poll watchers kasi usually, dun daw nanggagaling yung gulo. Kaya yung sinasabi nila, kung sakasakaling maging pulido naman yung botohan, sana yung mga supporters, huminahon lang din para wala namang mangyaring gulo. Erwin. Mean, nung nakaraang halala, nung 2010, problema yung mga lugar para sa mga PWDs, yung persons with disabilities. Yung mga pangalan nila na second floor ay gayong mga lumpo. Kaya ito ang mga lumpo o mga pilay, nahihirapang umakyat yung mga senior citizens. Ito ba ay nagawa na ng paraan ng COMELEC? Yes, Erwin, dito sa Caloocan, na-address yan. Nakausap natin kanina yung ilan sa mga BEI at dun sa ilan sa mga eskwelahang napuntahan natin, like yung Bagong Barrio Elementary School dito sa may South Caloocan, yung listahan ng mga persons with disabilities nasa baba na, tapos may mga BEI talaga na mag-a-assist sa kanila at yung kanilang mga pagbobotohan ng mga classrooms nasa first floor to make sure hindi na sila aakyat ng building, hindi na sila mahihirapan, may kasama man sila o wala, merong BEI na mag-a-assist sa kanila. Dahil tama ka dyan, Erwin, itong mga nakaraang eleksyon, for example, itong 2010, naging problema daw yan at talagang nagpabagal dun sa kanilang proseso yung ganyang problema. Therefore, in-address na talaga nila dito sa Caloocan. Erwin. Alright, maraming salamat sa iyo, Mean Los Baños. Nagbabalita live mula sa Caloocan.